Magandang araw po and thank you for joining us again dito po sa Tax First. Magandang araw, Christian, at sa ating mga viewers. Okay, medyo matagal nyo na rin po binabanggit itong plano nyo mag-file ng plunder case against Senator Bongo, no? Again, just to recap, no? Why do you think now was the right time to file this case before the Ombudsman? Isa lang ang reason, dahil wala na si Martires, dahil proteksyonan ni Martires si Bongo at mga Duterte. 'Yon. Pero dito, no, ano yung mga naging basehan niya at gaano kalakas yung ebidensya laban dito kay Senator Bongo? Malakas ito, solid ang ebidensya nito kasi ang nakita natin 200 contracts ang nakuha nung tatay at kapatid ni Bongo simula pa nung mayor si Duterte, tapos nag-spill over nung presidente na si Duterte. So 200 contracts, tapos ang worth is 7 billion pesos. Alam naman natin na si Bongo at si Duterte ay iisang entity yan. Siya talaga yung alter ego. So he's practically the one running yung mga administrative tsaka yung day-to-day functions ni Duterte. Kaya yan mismo ang pinagbabawal ng batas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero dun sa plunder law, kapag kasi 4 elements kasi yung plunder law eh. Una, kailangan public officer ka. Pangalawa, kailangan ill-gotten wealth, naka-accumulate ka. Tapos pangatlo, yung ill-gotten wealth na accumulate mo should come from a series of overt actions na mga illegal. Tapos pang-apat na elemento, 50 million pesos. So yung bawat conflict of interest na ito naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bawal ka mag-engage ang pamilya mo within 4th degree of consanguinity and affinity dun sa nasasakupan mong area or area na may influence ka. So bawat kontrata na pinirmahan nung tatay niya doon sa sphere ni Duterte at ni Bongo, yun, one charge yun. So series of acts ang accumulation, so more than 50 million. Lahat ng elemento na cover dito. Okay. Gaano katagal ba yung inabot niyo para i-compile lahat ng mga ebidensya laban kay Senator Bongo patungkol sa mga kasong ito? Ito, nung 2019, nakuha ko itong mga dokumento na to nung patapos na yung aking termino. At nagsimula yung mga official documents ito from COA, DPWH, pati SEC. Kinuha namin lahat ng mga incorporation papers. So everything. So, ang na-cover nito simula 2007 hanggang 2016. Tapos 2016 hanggang nung 2018. Yun yung na-cover. Tapos, nung 2022 to 2023, nakakuha pa ng mga flood control projects yung kapatid ni Bongo na more than 300 million. So nadagdag yon dun sa una kong na-accumulate ng mga dokumento. So dinagdag na namin to, kaya umabot siya ng 7 billion pesos. Gaano kalaki inilobo nung gaano karami na idagdag dun sa mga kontrata na kuha nitong kumpanya na ito nung naging presidente si Pangulong Duterte? 5 billion pesos ang nakuha nila nung from 2007 to 2016 to mga 1 plus billion. So talagang lumobo ng kasi nag-national level na sila. And lang ito ang coverage lang niyan mga 2 years. In 2 years talagang sila. Specifically 2017. Yan yung peak ng kanilang mga kontrata na kuha. Okay, liwanagin lang po natin. Itong mga kontrata na kuha ng kumpanyang pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo, yun pa lang the fact na nakakuha sila ng kontrata with the government tapos nasa gobyerno si Bongo, that in itself was illegal. Tama? Yes. So, ito, nung Mayor si Duterte, EAC, Executive Assistant si Bongo, nung time na yon hindi pa siya hindi pa siya known entity.
siguro talagang ano lang, akala nila pwede yun, ano? Front yung tatay at kapatid ni Bongo, hindi madidiscover. Ang problema, nung 2016, nung naging presidente na si Digong, in-elevate nila si Bongo, nakilala ng mga Pilipino, sino si Bongo, na talagang sanggang dikit talaga, no? Magkadugtong yung bituka. Ang ginawa nila, ang problema nila, they continued with the modus na binibigay pa rin sa tatay at kapatid. At so yun ang sinasabi natin, bawal bawat isang act. So nung Davao, within the sphere of influence nilang dalawa, nakuha sila. Tapos nung presidente nila, within the sphere of influence nila, yung buong Pilipinas. Ngayon, Okay. ang sinasabi ko lang kasi dito, alam mo, yung politikong, kahit sinong politiko, alam nila na bawal yan. Kaya nga walang gumagawa niyan. Ito lang. Kaya this is the first time na kumaga parang prima facie case ito from the get-go. Yes. Okay. So yung kasi ang pinapaliwanag lagi, yung dahilan na binabanggit ni Senator Bongo rito, hindi rin niya mapipiling kamag-anak niya, wala rin siya kinalaman doon sa kumpanya. So does that even hold water? Meron bang value yung kanyang denial o yung pag-distance sa sarili niya wala doon sa kumpanya? Subukan niyang ganyan ang paliwanag niya doon sa ombudsman, talagang diretso siya sa kulungan. Alam mo, Christian, walang politikong gumagawa nga niyan eh. Di ba ang ginagawa nila, yung mga korap na politiko, sila yung kontraktor, kukuha sila ng mga dummy na hindi nila kamag-anak para hindi matitrace sa kanila. Di ba? They go through such efforts to cover na sila talaga yung nasa likod. Precisely because they know that is a violation of the law, yung conflict of interest na yan. Pero ito, hindi, diretso na eh. So precisely, I would like to believe na ang nangyari do, kasi noon hindi pa kilala si Bongo, kala nila walang connection itong tatay at kapatid ni Bongo kay Digong. Pero ito na ngayon, nung na-elevate siya. So hindi pwede yun. Tapos dagdag ko lang, Christian. Tama yan. Hindi mo mapipigilan yung mga kaanak mong magnegosyo. Pero pwede mo silang sabihin na huwag kayo dito sa sphere of influence ko. Di ba? Yung tatay niya, sabihin niya, doon kayo sa Visayas o sa Luzon magkontrata habang nandito ko sa Davao. Tapos nung presidente na, pwede niya sinabihan, doon kayo sa private sector negosyo. Ganun lang yun. Okay. So dito, meron din ba kayo nakita mga questionable doon sa mismo mga kontratang pinasok nila? Kunwari, bogus project, substandard, o highly irregular in bidding? Ito ngayon, kaya ko nga sinumite sa ombudsman, final, kasi sila may resources to check. Magsasubmit din ako sa ICI. Sa ICI, isasubmit ko ito kasi checkin nila kasi may 5 flood control projects ito, 300 million. So kung parehas yung modus, makikita natin, di ba? Ito, late, lang ito, mga 2023 lang ito. Kaya ganun yung makikita natin. Pero dun sa ibang nakita natin, sa kontrata pa lang mismo may problema na. Kasi B-license lang yung CLTG tsaka Alfrego Builders nung time na yon. Pero to circumvent yung requirement na AAA dapat para makakuha ka ng malalaking kontrata, nakipag-joint venture sila doon sa mga contractors na nagpapahiram ng lisensya kasama na yung mga diskaya. So they have 5 contracts with the Diskayas. Kaya hindi rin niyang mapapanggap na hindi nila kilala itong Diskaya kasi paano nagkilala itong Diskaya at si Bongo, yung tatay niya, Pasig, lang ito si Diskaya. So, maraming violations to. Bukod sa plunder, they'll be facing graft charges as well. Kumbaga marami kayong bala laban kay Senator Bongo at kung makalusot man siya sa isa, imposible makalusot siya sa lahat. Parang ganun lumalabas ito, hindi po ba? Yes. For sure. Kasi dapat wala sila. Then ito yan, I will be submitting sa ICI yung findings, itong complaint ko. Tapos mananawagan ako sa kanila. Ipatawag nyo si Bongo, yung tatay niya at saka yung kapatid niya. Kasi doon natin makikita yung ugat. Yung modus na ito, paano nila sinet up. Pati si Bongo, masasagot niya na siya yung nagtalaga nung kay Bernardo nung 2017. Dati sa Manila to, city engineer,
Nirecommend ito nila Philip Salvador kay Bongo, tapos saka naitalaga. Siya yung point man talaga nila Bongo sa DPWH. Okay, sige. Interesting yung binabanggit nyo. No? Si Yusek Bernardo, ito yung dating Yusek sa DPWH. Tumistigo na rin sa Senado. Ano pa yung goods na meron kayo? Ano pa yung mga impormasyon to establish na siya talaga yung point man ng mga Duterte dito sa DPWH? Si Bernardo? Opo, si Bernardo. Ito ngayon, critical ito. Kaya binabantayan ko itong application niya sa Witness Protection Program. Kapag ka hindi niya tinuro yung mga amo niya, yung mga padrino niya noong panahon ni Duterte, hindi siya dapat tanggapin at kasuhan siya. Tingnan natin if he will take the fall for the Dutertes or Bongo. Kasi, ano yan, alam niya yung sikreto ng lahat diyan nung panahon ni Duterte. So, ingunguso niya eventually. I tell you. So basically, yung binanggit niya sa Senado, sobrang konti, no? Kasi nung bumalik siya sa Senado after niya humarap sa DOJ, ang binanggit niya yung si Chis Escudero. So bitin na bitin niya, no? And it's clear, it's very clear, Christian, na itong lahat ng testigo, si Diskaya, nung Presidente Marcoleta, di ba? Itong si Brian Alcantara, itong si Bernardo, lahat ito, ang minimension lang 2022 to 2025. Talagang ipit na ipit sila dun sa hindi nila sinasabi. Kahit ina-admit ni Diskaya na umasenso sila nung panahon ni Duterte, pero wala na siyang sinasabi after that. Kaya ito na ngayon yung mastermind. Kaya sinasabi nila, bakit ko nilihis? Hindi. Tinumbok ko mismo kasi siya ang mastermind dito sa lahat. Siya nagko-control. Kaya hindi siya minimension itong mga ito. Kahit na siya ang padrino nito nung 6 years ni Duterte. Okay. So sa pagtaya ninyo, si Senator Bongo, mastermind, ibig sabihin, napakalaking player niya dito sa issue ng flood control corruption. Yun ba yung binabanggit niya dito? Yes. Doong nung panahon nila, siya yung kumbaga tiba-tibasan diyan sa mga yan. Tapos ngayon dito sa hearing, siya nagko-control nitong mga testigo na to. And it shows. Hindi siya mini-mention at all kahit na through other sources, alam natin na sila yung magkakasama. Meron din ba kayo parang impormasyon o solid evidence to show that he actually influenced certain contracts to be granted to certain contractors o kaya nang-omission siya ng ganitong porsyento? Meron po ba kayong ganitong impormasyon? Lalabas yan dito sa mga testigo pagka nag-decide na silang magsabi ng totoo. Kasi they will have to choose. Gusto ba nilang proteksyonan si Bongo at the expense of their freedom? Kasi makukulong sila dito. Pagka hindi nila talagang hindi sila tatanggapin sa Witness Protection Program pagka hindi nila itinuro yung mga salarin doon sa nakarang administrasyon. Pag nagsalita na yan, I tell you, labas yan. But even without that, yung sinubmit ko na complaint, kompleto na yon. The documents will speak for themselves. Okay, pero ako nagkakamali, nabanggit na rin ni Ombudsman Boying Remulla na sa pagtingin niya, ang mukhang pinoprotektahan ng mga Diskaya ay itong si Bongo. Hindi ba? Nabanggit na rin niya yan. Yes. Okay. So, pero sa pagtingin ninyo, bakit, kung totoo man, bakit very protective sila dito sa kay Bongo, itong mga Diskaya? What do they know? What do you think? Dahil talagang dito sila, nagka-windfall ng profits. Talagang tiba-tiba sila noon. Parang out of, siguro, gratitude or yung samahan nila. Grabe yung samahan nila 5 years at least na talagang labas ng pera. So they made each other very rich. Kaya yun ang reason. Pero pag nakita hihimas ka na ng rehas, sama-sama kayo, kasama si Bongo. O di, kung gusto nyong isave yung sarili nyo, it's magsabi na kayo ng totoo. Yun ang mangyayari dyan. Okay. So sir, ang portrayal dito, ang naratibo ng mga Duterte, inililikura yung investigasyon mula rin sa mga tunay na salarin papunta sa kanila. Basically, they're crying politics. Politicking lang daw, no? And baka nagkakaroon siya ng traction among a specific segment or within a specific segment
in our society, no? Anong tugon niyo ron? Yung naratibo nila na, hindi, puro politika lang yan. Talagang dinadali nila yan sa mga Duterte. At ito rin yung binanggit recently ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, tinutuwid nga natin eh. Kasi if you would recall, nung lumabas itong mga testigo na to, di ba si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee Chairman? So, nilabas niya yung Diskaya, di ba? Tapos, ano yung sabi niya? Linyada nila, doon sa President Admin. O ano yung na-discover ng mga tao through crowdsourcing? Yung palang asawa ni Diskaya ay well invested doon sa insurance company. Di ba? So, merong ganon. Meron silang ganyang linyada. Ang ginagawa nga natin, sila yung naglihis nito. Imbis na dapat, ang investigasyon, kailan ba ito nagsimula? Paano? Doon dapat. So, tinutuwid natin, in fact, yung binaluktot nila na investigasyon. Saka makakita na ang tapos random na kung ano yung lalabas instead of going or tracing things from the very start. Now, having said that, Christian, hindi natin sinasabing yung mga nangyari na yung mga nilabas ngayon did not happen. No, it did. Tama yan. Pero, paano natin iti-trace? Balikan natin. Di ba? Ang daming nangyari doon. Yung 51 billion pesos ni Pulong, paano nangyari yun? Biggest yun. Yung 36 billion na rock netting, o paano yun? Hindi nila dinadala doon. Precisely because they're trying to control these witnesses. Yeah. So far sa tingin hindi pa natutumbok dito yung mga Duterte doon sa ginagawa investigasyon ng ICI. Okay, talagang wala pa. Nakita mo, doon dinadala doon sa President Admin. Sabi ko, sige lang, pwede nyo naman gawin parehas yan. Patawag nyo na ngayon to. Patawag nyo si Pulong. Patawag nyo si Bongo. Patawag nyo yung tatay at kapatid ni Bongo. Para, sige, explain nyo kung bakit nyo nakuha yung 200 nyo. Ilabas nyo yung mga bid documents nyo. Papatawag sino yung mga kompetensya. Nako, ang daming kasabwat dyan na willing na napipiyok dyan. Yung mga district engineers nung panahon na yun. Pagka nakita nila that maiipit sila, hindi naman sila nakinabang. Pipiyok na rin yan, just like the others. Ganun yun. So, nawin ko lang, base sa mga ebidensyang meron kayo, tsaka sa mga impormasyon na iba pa, ang lumalabas si Bongo ang mastermind dito sa flood control corruption. Tama? Siya yung mastermind doon sa modus